May bago kasing pinasabog na naman ng China. Bumabalentong na ang Chinese government. Ibang level, no? China na ang bumalentong ngayon, guys. China na ang bumalentong. Bakit? Syempre kailangan na pagtakpan yung aso nila. Kailangan protektahan yung aso nila. Oo. Ito ang sabi ng China. Kanina lang to. China claims 3 agencies agreed on West Philippine Sea deal. Ano naman yung kalokohan na yan? So sabi, the Philippine military had supposedly entered early this year into an agreement with China over the South China Sea, the Chinese embassy in Manila claimed Saturday, May 4. Yan. Sabi, the embassy said the AFP Western Command agreed to a new model on the management of disputes over the waters, which was also supposedly approved by key officials belonging to the DND and the NSC. Sabi, but the agency said that all communications and negotiation on this subject matter is kept on record in every detail by the Chinese side. Sabi kasi dinideny daw ng Philippine side eh. Bakit naman daw dinideny ng Philippine side? Buti na lang daw, ni-record daw ng China yung kanilang pag-uusap. Buti na lang daw. O sige. O di labas nyo. Gano'n naman kasimple yun eh. Sabi nila may record sila. O di labas nila yung record. Para malaman natin kung ano talaga yung laman. Parang ano yan eh. Parang PIDEA leaks yan eh. Hindi nyo alam kung saan ang galing. Hindi nyo alam kung anong pinag-usapan. Baka wala pang 2-hole punch yan. Hindi tatanggapin ni Bato de la Rosa yan. Hindi tatanggapin ni Bato de la Rosa yan. Pag walang 2-hole punch yan, good luck. Tayo po ay magbibigay po guys sa ating mga kaibigan muna sa Sendwave. Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede na kayo magpadala na yung marimete sa Pilipinas. Gamit po ang Sendwave. Gagawin nyo lang ay i-download ng Sendwave app. Gumawa kayo ng account. Lagay nyo bank account details dyan. At pwede na kayo magpadala sa GCash, sa mga bangko, at iba't ibang mga pawn shops. At kapag ginamit nyo pa kayong promo code na Coach Jate, makakuha kayo ng karagdagan $20 free credit. Kaya gawin nyo sa Sendwave for all of your remittance needs. Okay. Ito. To follow up, ayan, gentleman's agreement. China has always been committed to properly managing maritime differences through dialogue and consultation. The gentleman's agreement is a concrete outcome of such efforts. So, now mga kotsero, inaamin ng China na meron talaga ang gentleman's agreement. Inaffirm nila. That's one. Or, well, totoo naman yan kasi umamin din naman si Harry Roque dyan. So, I mean, maski yung mga gabinete ni Xi Digong, umamin din dyan sa gentleman's agreement. So, that's a given already. Ngayon, ito yung bago, yung sa kay si PBBM daw ay pumasok din sa isang gentleman's agreement. Yun ang pinapalabas nila eh. Si PBBM din daw pumasok sa isang gentleman's agreement. Pero, iba yung tawag nila. Hindi gentleman's agreement. They call it a new model. A new model for the management. Nang una daw yan, during the discussion, the AFP Westcom has made repeated confirmation that the new model has been approved by all key officials in the Philippine chain of command, including Secretary of National Defense and National Security Advisor. The communication and negotiation in this matter is kept on record in every detail, blah, blah, blah. Okay, tapos. Pero walang laman kung ano yung nakasulat. Ano daw yung new model? We don't know. Wala nakasulat. But they left clues. Ano yung clue na yan? Una daw, inapprove daw yan ng ating Secretary of National Defense and National Security Advisor. Number 1. Pangalawa, ito daw ay bunsod ng pag-uusap ni Gibo Teodoro. Ayan o. Ni Gibo Teodoro at saka ni Hua Xingliao
na yung ambassador ng China. Oo. So, two things na pwede natin makita dito. Ang problema kasi dito, wala na naman silang sinabi. Malabo, di ba? Hindi nila sinabi kung ano yung new model na yan. I-explain ko sa inyo kung ba't hindi nila kinukwento. Ikukwento ko sa inyo, sabihin ko sa inyo mamaya kung ba't hindi nila sinasabi kung ano yan new model na yan. But again, going back, dalawa ang nakumpirma dito. Una, na meron talagang gentleman's agreement. Ano yung laman ng gentleman's agreement? It's a temporary special arrangement. Ito yung gentleman's agreement. Temporary special arrangement agreed to during a visit to Beijing by former President Rodrigo Duterte allowed small-scale fishing around the islands but restricted access by military. So ito yung sinasabi ko sa inyo yung detalye. For example, dito, sinabi ng China na pumayag si Digong na hindi papasukin ng militar natin ang West Philippine Sea. I'll let that settle in for a minute. I will let that settle in for a minute. Pinayagan ni Digong, Commander-in-Chief ng AFP at ng Philippine Coast Guard. Pinayagan ni Digong na walang government or military vessels ang pupunta sa West Philippine Sea. Kaya pala walang mga gulo. Kaya walang sigalot. So, totoo na sinuko talaga niya ang sovereign rights dyan sa West Philippine Sea. Totoo siya. Totoo siya. Assuming na kasi pinapaniwalaan to ng mga DDS eh. Itong sinabi na to ng China. Sabi nila legit daw yan eh. Sige. Let's assume that this is legit. Okay. But there. Yan din yung sinabi sa pinakita ko sa inyo kahapon. Small-scale fishing vessels lang ang pwede. Ito yung special arrangement. China made temporary special arrangements. Small-scale fishing vessels can fish in specific waters of Pag-asa Island yata to. But they are not allowed to enter the lagoon. Philippine military and police ships and official ships are not allowed within the 12 nautical mile sea. Hindi joke yan. Totoo yan. So, totoo na isinuko ni Digong yung soberenya natin dyan sa West Philippine Sea. Imagine mga kotsero, pinagkatiwala natin kay Digong ang paghahawak ng ating bansa. Anong ginawa ni Digong? Winalanghiya ang Pilipinas. Winalanghiya ni Digong ang Pilipinas. Pumatay ka na ng 6,000 na tao. Sinuko mo pa yung soberenya ng Pilipinas sa China. So, totoo yan. So, yun yung una natin na kumpirma. That's one. Bakit natin na kumpirma to? Kasi inulit nila eh. Inulit nila dito. Ayan, sana yun? Either the gentleman's agreement or the new model is a confidence-building measure aimed at managing disputes, blah, 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 blah. So this is true. Kung a-assume natin na lahat ng sinasabi ng China dito ay totoo. Okay. That's one of the things that are true. Okay. Another thing that is true is this. Ano pa yung isang totoo dito? Totoo, mga kotsero, na nagkaroon ng meeting si Ambassador Huang Xilian at si DND Secretary Gibo Chodoro. Totoo yan. Totoo yan. Kailan nangyari yan? July 7, 2023, binalita sa Pilipinas. Pero sa record ng China, July 5, 2023. Totoong nangyari yan. Okay. Ngayon, ano ang napag-usapan? Ito yung napag-usapan. Ito yung napag-usapan, mga kotsero. Ni Huang Xilian
at ni Secretary Gibo Teodoro. Ito ang napag-usapan. Secretary Teodoro emphasized the need to sustainably develop institutions through a bottom-up approach and follow through effectively implementing existing mechanisms. Ano pa? Sana. Furthermore, Secretary Teodoro lauded China for its visions of a powerful nation, which he likened to the capability upgrade of the armed forces of the Philippines. In the same breath, Secretary Teodoro underscored that the strong AFP will serve as the bedrock for regional stability, resiliency in the force of external threats, and emphasized that the Philippines' defense capability building efforts will always be in line with the Philippines' national interest. So ano sinabi ni Secretary Gibo kay Huang Xilian? Nagpapalakas ba kayo? Kami rin. Nagpapalakas ba kayo? Sabi sa China. Nagpapalakas kayo? Kami rin eh. Oo, ganun. In short. Ganun yung sinabi ni Secretary Gibo. Ano pa? Ano pa yung sinabi ni Secretary Gibo? The ambassador highlighted the enhancement of defense relations through the implementation of existing bilateral mechanisms and dialogue platforms, such as the Philippines-China Annual Defense Security Talks with China, which China is set to host. Yun pala yun. Yun pala yun, yung pinag-usapan. Ito yung sinasabi nilang new model. Yung new model, mga kotsero, na sinasabi nila ng China. Yung sinabi new model, mga kotsero, ay hindi tungkol sa Ayungin Shoal. Hindi tungkol sa West Philippine Sea. Ito ay tungkol sa pag-uusap. Yun pala yun. Compare and contrast Ikumpara natin yan dito sa sinabi ng China tungkol sa ginawa ni Digong. Sa ginawa ni Digong, ang temporary special arrangement niya ay walang pupuntang militar, walang pupuntang gobyerno diyan sa West Philippine Sea. Ang kay Secretary Gibo, mga kotsero, usap. Sabi ni Pepe Malonzo, mali interpretation ng China. No. They did not misinterpret this. They deliberately misled the content of the message. Sadya yan. Hindi sila nagkamali dyan. Sinadya nilang imali yung impormasyon na ikinakalat sa mga Pilipino dahil gusto nilang mag-away-away ang mga Pilipino. Dahil habang busy tayo, nag-aaway-away tayo sa isa't isa, sila, nandoon sa West Philippine Sea, buhay prinsipe. Nandiyan nila yan. Nilista kasi nila. Nag-dialogue daw kasi. Finlex kasi nila China has always attached great importance to communication and dialogue with the Philippine DND and AFP. So, ibig sabihin, walang new model. Anong new model ang pinagsasabi nyo? Walang new model. What we have are discussions. That's it. Usap-usap, kwento-kwento, ganun. Actually, nabalita pa yan. China, DND, binalita yan sa Inquirer, July 17, DND, China to host security dialogue. It is what it is. It's the same thing. Enhancement of defense relations through the implementation of existing bilateral mechanisms and dialogue platforms. Ngayon, mga kotsero, ano yung nangyari? Kasi alam niyo, mga kotsero, sumagot kasi dito si DND. Sumagot na pala ang Department of National Defense dito sa inilabas na balita ng China. Dito. Diyan sa na mga ahensya daw ng Pilipinas ay pumayag sa isang gentleman's agreement under PBBM. Sumagot ang DND. Anong sinabi ng DND? Reaksyon ng DND sa paratang ng Embahada ng China sa Pilipinas. Kaugnay ito sa umano'y kasunduan na pinasok ng DND at Armed Forces of the Philippines hinggil sa West Philippine Sea.
Partikular na tinukoy ng Chinese Embassy na pumasok sa kasunduan ay ang AFP Western Command kasama ang ilang matataas na opisyal ng kagawaran. Yun ang sinabi. Statement. Ito yung statement ng DND. Please refer to the department's previous announcements and releases. The issue is hackneyed and does not require a response. Yan ang sinabi ni DND spokesman Arsenio Andolong. Hindi na kailangan sagutin yan. Kasi nungalingan yan eh. Kasi nungalingan yan. Walang kwenta yan. Walang kwenta. Hackneyed. Walang kwenta. Kasi nungalingan yan. Walang kwenta. Yan sabi ng DND. Bakit walang kwenta? Papayata ko sa inyo kung bakit. Pinagbantaan tayo ng China last month. Yun ang sinabi ng Department of National Defense. Sabi nila, di ba? Balikan nyo yung mga statement namin. Tingnan nyo kung talaga may usapan. Okay. Balikan natin. March 2024. China threats on PH show its inability to hold sincere talks. Sinabi yan ng ating Department of National Defense. China's Defense Ministry statement clearly reflects their isolation from the rest of the world on their illegal and uncivilized activities in the West Philippine Sea. Na sinabi nung March. It also shows the inability of the Chinese government to conduct open, transparent, and legal negotiations. Their repertoire consists only of patronizing and, failing that, intimidating smaller countries. Bakit? Kasi nangako kayo ng security dialogue eh. Wala naman nangyayari sa security dialogue niyo. Walang kwenta. Walang kwenta. Hackneyed. Kaya hackneyed eh. September 24, 2020. See? Tingnan nyo ah. Kailan sila nag-meeting? July 7, 2023. Nag-meeting si Gibo Chodoro tsaka si Huang Xilian. September. 2 months later. 2 months later, guys. Ano nangyari? DND chief blasts China's insincerity and hypocrisy. Paano magkakaroon ng agreement? Naglolokohan ba tayo? China's blaming the grounded BRP Sierra Madre for damage to marine environment is hypocritical, sabi ni Sec Gibo. As he lambasted Beijing for issuing disingenuous propaganda lines. The statement of China that grounded Sierra Madre is causing irrevocable harm is, to put it as politely as possible, hypocritical. Politely pa pala yan? Politely pa pala yan, Sec Gibo? Grabe ka naman. Ang bait mo naman. Polite pa raw yan, guys. Talk about the pot calling the kettle black. China continues to damage the West Philippine Sea by its illegal reclamation activities in the South China Sea, and it was found to be a violator of international law in the 2016 Arbitral Award when such activities damaged the marine environment. Nasa ruling yun ng arbitration eh. Nasa PCA ruling yun eh. Nasira daw yung environment dahil sa ginagawa nilang dyan sa West Philippine Sea, sa reclamation. September pa yan. Yung mga previous statements, yun nasabi, balikan daw yung mga previous statements eh. Fake news ng China, pang-iinsulto sa Pilipinas, sabi ng PH Defense Chief. October yan, 2023. Take note mga kotsero ha. Ang sinabi ng China, ang patunay daw na merong agreement, mamaya ka na merong agreement between the Marcos administration at saka sa China is yung meeting nung July 5, 2023 with Sec Gibo Chodoro. Which happened. Nangyari talaga siya. But, mga kotsero, take note. After 1 month, binira na ni Sec Gibo ang China. Ipokrito daw. At sinungaling. Tapos,
A month later, sabi, puro kayo fake news. Sabi sa China. Ayon kay Chodoro, nais kasing palabasin ng China na tuta ng Amerika ang Pilipinas. Nakakadismaya ayon pa kay Chodoro dahil nais ng China na palabasin na walang sariling pag-iisip ang mga Pilipino at hindi kayang manindigan sa sariling mga paa. Kaya nagalit si Secretary Gibo. Imagine kung si Sara ang DND Secretary. Pag may ganitong away, baka purihin pa niya si China. Sorry po, master. Sorry po. Baka magaganon si Sarah. Sorry, master. Sorry po, master. Hindi na po mauulit. Hindi na po kaharang ang aming barko. Imagine. Paano pa natin mapapatunayan na baka yung new model na sinasabi nila is only sa larangan ng communication? Kasi mga kotsero, yun yung inasikaso ni PBBM nung unang-una niyang state visit sa China. China, Philippines seeks better communication and management of conflicts in the South China Sea. January 18, 2024. Ito yung, sorry. Ito pala yung sinasabi ni Secretary Gibo na, saan na yun? Ito, Annual Defense and Security Talks na i-host ng China. Ito na yun. Ito yun, January 18, 2024. Ito na yun, ADST. China Assistant Foreign Minister Nong Rong and Philippine Foreign Minister Undersecretary Teresa Lazaro held a frank and in-depth exchange of views on the situation while co-chairing the 8th meeting of the China-Philippines Bilateral Consultation Mechanism on the South China Sea in Shanghai, according to statements released by Chinese and Philippine foreign ministers. Yeah. So, yun. So, puro communication, mga kotsero. Puro usap. Usap tayo, usap-usap. Oh. Yun yung sinasabi nilang new model. Most probably. So, yun ang sinasabi nilang new model. So, it's not, hindi ito yung katulad ng pinasok ni Digong na isuko natin ng soberenya. No. No way. No way. Ganun yun. Tsaka di ba nung pumunta si PBBM sa China, ano yung una nilang pinag-usapan ni Xi Jinping? High-level communications, di ba? Direct communication lines. Yun pa nga ang pinangako ng China eh. Nangyari ba? Wala. Yung communication lines na yun, naging party line. Wala eh. Wala nangyari eh. Walang kwentang communication line. Yun ang ganun. Kaya nga galit na galit din si Secretary Gibo. Sinasabi niya sinungaling, sinasabi niya ganun. Oh, dito pa yung mga ibang post. Kung gusto niyo basahin niyo na lang yung mga ibang andito naman lahat ng statement nila eh sa Facebook page ng DND. Balikan niyo na lang dito kung naglabas sila ng agreement. Kasi wala talaga. Kinalkal ko na yan kanina eh. Wala talaga. Ang problema mga kotsero, eto. Or kahapon pala, nasa Hawaii si Secretary Gibo. Kausap ang Australian Deputy Prime Minister and Minister for Defense na si Richard Marles, Japanese Prime Minister of Defense Kihara Minoru, si Secretary Gibo Chodoro, at US Secretary of Defense Lloyd Austin III. Usap sila no isang araw, May 2, sa Hawaii. This marked the second ever meeting of the defense leaders of these four nations, highlighting significant collaboration to advance a shared vision for a free, open, secure, and prosperous Indo-Pacific. So, mukhang tumitibay ang alyansa ng Amerika, Japan, and Australia kasama ng Pilipinas. It's happening already. You cannot stop this.
China cannot stop this. Kahit anong gawin nila, hindi titigil 'to. Wala silang magagawa dito. The ministers and secretaries expressed serious concern about the situation in the East and South China Seas. They strongly objected to the dangerous use of Coast Guard and maritime militia vessels in the South China Sea. They reiterated serious concern over the PRC's repeated obstruction of Philippine vessels, exercise of high seas freedom of navigation, and disruption of supply lines to Second Thomas Shoal, which constitute dangerous and destabilizing conduct. Sabi nila, they call upon the PRC to abide by the final and legally binding 2016 South China Sea arbitral ruling and resolve to work together to support states exercising their rights and freedoms in the South China Sea. Kaya nga nung balita kanina, isa sa mga issue na ngayon sa West Philippine Sea, in addition dun sa sa nagaganap na atake diyan sa Ayungin Shoal, meron na raw bagong gera na nagaganap. And they call it a propaganda war. Propaganda war, mga kotsero. Yan sila mag-away dyan. Para sa buhay nila. Kasunod ng mga paulit-ulit na panghaharang at panghaharas ng mga barko ng China sa mga barko ng Pilipinas, dapat daw na ihayag ang pagiging iligal ng 9-dash line na sinasabing basehan ng China sa pag-angkin sa karagatang sakop ng Pilipinas ayon sa DFA. Nakatutok si June Veneracion. Hindi lang sa karagatan nangyayari ang labanan para protektahan ng Pilipinas ang soberanya nito laban sa China. Matindi rin ang propaganda war. Sa speech na binasa ng isa niyang assistant secretary, sinabi ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo na maraming hamon ang kinakaharap ng Pilipinas. Isa riyan ang disinformation campaign para guluhin ang isyu ng West Philippine Sea. Correct. Nakaangkla raw ang posisyon ng Pilipinas sa 2016 arbitral ruling at United Nations Convention on the Law of the Sea, o UNCLOS. We must expose the illegality of the 9-dash line that is being used as the basis for threatening the livelihoods of our fishermen. We should not allow ourselves to be painted as the aggressors or the violators. Malinaw daw kung sino ang lumalabag sa international law sa West Philippine Sea. We categorically reject the excessive claims and aggressive actions by the People's Republic of China in the WPS, where they stand in stark opposition to the rule of law and the very principles that ensure peace and stability in our region. China is just violating the international law, and they are blatant offenders of the United Nations Convention of the Law of the Sea. All of their actions that they're doing there are just basically unlawful actions. Sa Honolulu, Hawaii, nagpulong sa pangalawang pagkakataon ng mga defense chief ng Amerika, Australia, Japan at Pilipinas. Good afternoon, everyone. Sa isang joint statement, mariin nilang kinundina ang anilay mapanganib na paggamit ng China sa mga Coast Guard nito at militia vessels. Nagpahayag ng pagkabahala ang apat na opisyal sa sitwasyon sa South China Sea at patuloy na pagharang ng China sa mga barko ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Mananatili raw ang commitment ng apat na leader na magtulungan para sa peace and stability sa Indo-Pacific region. We must be ready to answer the PRC's increasingly intrusive and expansionist claims in the Indo-Pacific region. Yun. The thing here is, this will get worse before it gets better. And ngayon, mga kotsero, ang labanan dito sa gitna dito sa West Philippine Sea, sa gitna ng Philippines at China, is not just now limited to the high seas. It's also now, it includes media and the internet. At nakwento ko na sa inyo in the past, no, si China, mahilig siya sa ganyan. Mahilig siya sa ganyan, mga kotsero. Mahilig sila. Di ba tinanggalan nga sila ng 4,000 na Facebook accounts na linked sa isang China troll something troll farm. Pero yung troll farm nila, mga kotsero, nakabase sa Cambodia. Kaya ngayon, si Secretary Gibo, di ba, matagal na rin naman yan sinasabi to. Huwag tayong papabudol doon sa yung kayong propaganda ng China tungkol sa BRP Sierra Madre.
Yan, let us not fall into the trap set by Chinese propaganda of refocusing the debate on so-called promise while deflecting attention away from China's government, thereby freeing and allowing them to continue with their illegal activities in our EEZ. So, ibig sabihin mga kotsero, dinadaan lang kasi ng China sa distraction. Dinidistract tayo. Paano tayo dinidistract? Pinag-aaway tayong lahat. Diba? Sun Tzu, Art of War. Ganun lang kasimple yan. Pag-away-awayin tayo dito sa loob, para sila, habang distracted tayo, nag-aaway-aaway tayo dito sa loob, eh sila, magagawa na yung gusto nila. Ganun lang kasimple yun. Kaya tingnan nyo, bomba ngayon. Bomba lahat. Bomba lahat ng China propaganda. Oh. Yung tao dito, sabi nga ni Roque, di ba sinasabi si Zelensky daw ay nagda-drugs daw, yun ang sinasabi. May pinakita pang picture na may hawak-hawak to or katabi yata ng kamay ni Zelensky na may white powdery substance. Di ba ganon? Sino nag-akusa? Si Putin. Inakusa niya kay Zelensky. Ito naman China, same strategy. Same strategy. Drugs din. Sino ang nagsasalsal ng issue? Yung mga aso nila. Si Digong, si Roque, sino pa? Mga DDS, SMNI, mga tao ng SMNI, sila. Sinasalsal nila yung issue. Kaya critical si Martin Andanar sa China eh. Kailangan ng China si Martin Andanar. Kasi si Martin Andanar ang malamang sa malamang nag-conduit sa lahat ng yan. Ayan, si Claire. Sila. Sila nagkakalat niyan. Bakit? Kasi nga, they want to destabilize. They want to destabilize si China. Gusto rin yung... It's in China's interest to destabilize the Philippines. Bakit? Pag na-destabilize ang Pilipinas, papasok ang Duterte. Pag nakapasok ang Duterte, o di happy uli ang China. Kaya sinasabi ni Secretary Gibo, huwag tayo ma-distract. Focus tayo. Ang kalaban dito si China. Yung mga nasa ilalim, wala mang ano lang yan. Mga miron-miron lang yan. Hindi yan yung mastermind. Focus tayo sa mastermind. Yan ang sinasabi ni Secretary Gibo. Eh sino ba yung ginagamit ng mastermind? Dito. Yan. I love Xi Jinping. I love Xi Jinping. Kamusta naman yung bromance nila? Kamusta po yung bromance nyo? Maraming Claire. Si Claire Eden Contreras. AKA Maharloka. Yan, si Claire Eden Contreras. Sa bagay may attorney Claire, no? Hindi, magaling yung sa attorney Claire. Magaling yun. Galing. Gusto ko yung pag-analyze niya. Minsan hindi ako agree, but in general, gusto ko yung kung paano siya nag-analyze. In general. There are times I don't agree with what she says, but ganoon lang talaga yun eh. Respeto lang naman yan eh. Kanya-kanya utak nating lahat eh. But anyway, ayan. Tidigong. I love Xi Jinping. I need China more than anybody else. Kailangan kita. Bromance. Imagine. Meron ba picture to? Asan na yung picture nilang dalawa na nagsishake hands? Wait. Ayan o. Galing o. Oy. May pa-toast. Uy, galing. Kailangan kita. Ngayon at kailanman. Kailangan mong malaman na ikaw lamang ang tunay kong minamahal.
Di ganda ng tinginan eh. Uy. Ang ganda ng tinginan. Ito si Xi Jinping, smile, smile. Di ba? I love Xi Jinping. Ganun. I need China more than anything else. Ganyan. I need you. And I couldn't live a day without you. Fentanyl yarn. Hindi, kailangan talaga ni Digong si Xi Jinping. Kasi maraming minamanufacture na fentanyl ang China. Kaya kailangan, guys. Kaya kailangan talaga yan. Anyway, hindi lang yun. Meron pa, Blood Brothers. Yeah, magkaiba naman to. Blood Brothers daw. Blood Brothers. Ano kaya ibig sabihin ng Blood Brothers na yun? Talaga? Magkapatid kayo? Sa dugo? Magkapatid kayo sa dugo? Naman to, Digong. Pinagsasasabi mo. Kailangan kita. Ngayon at kailanman. Pag may gumawa ng video na ito yung picture, alam ko na kung saan nyo nakuha. Pag may gumawa ng video tapos background music, itong picture na to, alam ko na viewer ko yon, viewer ko kayo. Madami pa naman matataba utak dito. Madami pa naman nanonood sa live stream ko matataba utak. Diyos ko. Ay, Diyos ko. Kailangan kita. Join daw si Roque. Ay, nako. I love Xi Jinping daw eh. I need China more than anybody else. Really? Really? Galing. Ikaw na lang. Mga tuta at aso ng China. Well, not necessarily. Siguro, ang tuta talaga dyan, eto si Digong. Kaya ang tuta dyan. Yung iba dyan, baka, hindi ko alam kung ano involvement nila dyan. Mga amuyong daw. Sabi ni Yamago, mga amuyong. Mga amuyong daw. Yun, ganun. Ayun himod puwet ang gagawin natin. Kaya nga mga kotsero, assuming, again, balik tayo sa pinanggalingan natin. Assuming na totoo tong balita na to, ibig sabihin, totoo din itong balita na ito, na isinuko nga ni Digong ang ating soberenya dyan sa West Philippine Sea. And kung ikukumpara mo yung agreement to communicate, agreement na mag-usap-usap to communicate, at yung agreement na isuko ang soberenya, ano mas malala? Kung papaniwalaan natin to as fact, which we're not yet sure if it is a fact, itong agreement na to between the Marcos administration daw tsaka si China. Anong mas malala sa dalawa? Yung mag-agree na maipag-usap o yung mag-agree na isuko ang soberenya? Parang mas malala yata yung isuko ang soberenya kaysa yung mag-agree na mag-usap. Magkaroon ng bilateral relations. So yun mga kotsero, maraming po salamat sa patuloy pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo po kalimutan mag-like, share, and subscribe. And I'll see you in our next Coach Jared Live. Alright, God bless. God bless y'all. And see you all next time, guys. Bye! Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?